Hello mga mare! This is Homeless Mama once again. And for today's video, ay mag-share ako ng mga tips and strategies on how to become a successful seller dito kay Sitaw. Kaya kung interesado po kayo na malaman ang mga tips and strategies na aking ginawa bago maging isang seller dito kay Sitaw, ay tutok lang po kayo dito sa aking video at sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang mga importanteng tips on how to become a successful sitaw seller. Pero bago ang lahat, kung kayo po ay bago sa aking channel, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click na din ang bell button para kayo po ay updated sa aking mga bagong uploads. At yun na nga mga mare, ang alam ko, excited na po kayo. So without further ado, let's get it on! So let's start with the first tip. Tip number 1. Do your own research. So, yung pinakauna ko pong ginawa, bago ako nag-start as seller ng sitaw, ay nag-research po muna ako about sa products, sa company, kung kailan nag-start ang company, kung ano-anong mga products na ino-offer ng company, at kung paano ako kikita dito sa sitaw. So, when I first discover sitaw, ay nakita ko lang talaga siya dito sa YouTube habang nag-scroll ako. So, parang naging interesado ako sa nature ng negosyo ni sitaw. Kaya, ang ginawa ko ay nag-research ako, nagtingin-tingin ako ng mga videos dito sa YouTube, at nakita ko nga yung vlog ni Professor Vincent Bongolan. So, siya yung pinaka-first na content creator na, kumbaga, tinignan ko talaga yung mga vlogs ni Professor Vincent at inaral ko talaga siya kung paano sumali sa sitaw, and all that. Hanggang sa nag-decide ako after like mga 1 month. 1 month ko talaga siyang inaral. Bali, everyday ako nanonood ng mga videos ng different vloggers para magamay ko talaga ang negosyo ni sitaw. At syempre, hindi lang yan ang aking ginawa, mare. Na-join din ako sa mga public Facebook groups para mas maunawaan ko kung paano gawin si sitaw. Kasi syempre, pag nag-join ka as seller dito kay sitaw, ay may money involved at hindi lang siya maliit na halaga ng pera in case na mag-decide ka. So, although pwede tayong mag-start sa maliit na puhunan, pero in the long run, kapag nagamay natin ng mabuti, naunawaan natin ng mabuti kung paano ginagawa sa sitaw, ay of course, magde-decide din naman tayo na dagdagan ng ating capital, ganun. So, ako, takot ako talagang na-scam. Kaya, inaral ko talaga siya. At before ako nag-refer ng negosyong ito sa iba, ay gusto ko ay alam ko lahat ng pasikot-sikot para mas ma-assist ko mabuti kung meron man akong magiging affiliate. Dati kasi mga mare, na-scam din ako. Nag-invest din ako sa isang negosyo kung saan nakabitaw ako ng medyo malaking halaga din. Pero after a few months ay na-scam. So, ayoko na maulit yun. Lesson learned na sa akin. So, talagang inaral ko talaga to ang pagsisitaw para hindi lang para sa aking mga nagiging affiliates, kundi para din sa sarili ko in the first place. Kaya I suggest if interesado talaga kayo na malaman o matutunan si sitaw, ay always do your own research. Huwag niyong iasa sa iba yung kapalaran ng pera niyo na magiging kapital niyo dito kay sitaw. Kasi importante na alam natin lahat para wala tayong sisihin sa bandang huli. So, yung pag-join dapat dito kay sitaw ay kusang loob, hindi pinipilit, walang sapilitan. So, yun na nga mga mare, yung tip number 1. So, punta tayo sa tip number 2. So, yun na nga. Tip number 2, be ready for your capital or puhunan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa mga mare. Kailangan natin ng capital sa negosyong ito. Kaya, kailangan, maliban sa ready yung ating sarili sa ganitong klaseng negosyo, ay ready din dapat ang ating bulsa. Dahil dito sa negosyong to, ay kailangan natin ng puhunan. Pero ang kagandahan naman ng negosyong ito ng sitaw ay syempre, pwede tayong mag-start sa maliit na kapital lamang. So, depende sa inyo kung magkano ang iyong
magiging initial capital. Sa akin kasi, nag-start ako sa 5,000 lang. And then eventually, habang tumatakbo yung araw, nare-realize ko na the more na malaki yung ini-invest mo na pera, ay mas malaki din ang kikitain. And tip number 3, choose a good mentor. Ito mga Mari, yung isa sa mga pinagsisihan ko nung nag-decide ako na mag-start as sitaw seller. Kasi wala akong mentor na sarili ko. So, masyado akong nakampante sa mga ginawa ko na pag-research. Akala ko ay alam ko na lahat. So, when I started as seller, wala talaga akong mentor. Wala akong referral code na nilagay. Kaya, medyo nahirapan din ako sa part na yun. Kasi, parang pag may tanong ako, kailangan ko pa ulit mag-research. At, kumbaga, wala akong direct contact sa account specialist. Kaya, ang ginawa ko na lang ay nag-request ako, nag-email ako kay Sitaw kung pwede akong mabigyan ng account specialist na sarili ko. So, after that, after a day siguro or after 2 days, ay binigyan ako ni Sitaw ng aking account specialist. So, although meron akong account specialist, hindi lang ako nagre-rely doon kasi ako yung tipo ng tao na ayaw kong laging nagtatanong kung alam ko na ang din naman yung sagot or ano, yung mas gusto ko na maging resourceful ako. So, of course, very helpful na meron tayong mentor na tutulong sa atin sa pag-start ng ating business kay Sitaw, like yung pag-add ng mga products, at lahat-lahat ng mga policies ng Sitaw. So, what is a good mentor ba? So, for me, a good mentor is someone na easily reached. Nakakontak natin siya agad. Tapos, siya yung tipong nasasagot lahat ng mga katanungan natin. At ano din, mahaba yung pasensya. So, yan ang piliin nating mentor. Although sobrang daming naglipana na mga seller din na naghahanap ng kanilang mga affiliates online na yung nasa social media, makikita natin sa TikTok, sa YouTube. Pero, I suggest na make sure natin na yung pipiling natin mentor ay yung walang madaming hindi ganun ka-busy pa sa buhay. Iwasan nating maging mentor yung mga sobrang sikat. Kasi yung mga sobrang sikat na mga vloggers ay very limited lang yung time nila na mag-assist sa'yo. So, parang hindi ka maa-assist mabuti pag ganyan. So, much better kung yung mga friends natin na medyo matagal na natin kilala or yung mga hindi ganun ka-busy na mga seller para mas ma-assist tayo mabuti sa ating mga katalingan. Yun, so I hope na may natutunan kayo sa mga tips na aking share sa inyo mga mare, especially sa mga beginners natin. So if you want me to be your mentor, ipopost ko dito. Ilalagay ko dito yung aking referral code at ilalagay ko din sa description box yung link na pwede nyong gamitin para mag-register kayo if you really want to be a sitaw seller. So thank you so much mga mare at abangan nyo ang next natin na video about my sitaw update. Thank you so much. Bye!